Ladies and gentlemen, are you ready? Hello everyone. Ayan, good morning everyone. Good morning everyone. A pleasant evening po sa ating mga Dyna Farm. Welcome to our 6th Dyna Farm Tuesdays for the year 2026. Kumusta pa ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuting kayong kalagayan, especially ngayong parte na napakaulan. Healthy, safe, at patuloy na inspired sa inyong negosyo at sa inyong pang-araw-araw na buhay, of course. Ako po ang inyong partner for tonight, si Grace. At syempre, hindi magiging kompleto ang gabing ito kung walang aking power na partner. Hi, partner Gerald! Kumusta ka naman? Hi, Excited partner. ka na? Yes. Excited ka na ba na malaman ang ng gabing ito ang learning, inspiration, exciting updates, at syempre, surprises para sa ating lahat? Thank you, partner Grace. Magandang gabi rin po sa ating lahat. Okay na okay ako dito, partner Grace, at sobrang excited dahil muli na naman nating makakasama ang ating mga leaders, distributors, members, at syempre ang ating mga first-time viewers na nakatutok ngayon mula sa iba't ibang panig ng bansa at sa buong mundo. Ako po ang inyong partner Gerald at kami po ni partner Grace ang inyong makakasama hanggang sa pagtatapos ng ating programa. Mga ka-Dyna Farm, relax lang po tayo, enjoy at huwag kayong aalis dahil marami tayong inihandang learning sessions, company updates, exciting discussions, at syempre hindi mawawala ang ating mga raffle prizes na siguradong aabangan ng bawat isa. That's right, partner. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, sa ating mga participants dito sa ating Zoom at of course sa ating Facebook Live. Lagi silang update talaga sa atin. At maraming salamat dahil kahit sa abala kayo sa negosyo ninyo, sa pamilya, at sa iba't ibang responsibilidad, pinili niyo pa rin kayong makasama at magaan ngayong gabi nito, di ba partner, para matuto at maging bahagi sa ating Dyna Farm Tuesdays. Of course, ngayong gabi ay talagang special ang ating programa, parte na papanahon talaga. Hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa negosyo, kundi pag-uusapan ng isang napakalagang aspeto ng ating tagumpay, ng ating mental wellness. Bilang mga leaders, of course, and distributors, alam natin hindi laging madaling ating journey. May mga araw na puno ng mga excitement at tagumpay, pero may namang ding mga pagkakataon nagkakaroon tayo ng mga pressure, rejections, pagod, at syempre nawala ng motivation. At ang magandang balita dyan, hindi natin kailangang harapin lahat ng ito na mag-isa. Di ba, partner? Tama ba yon? Tama ka dyan, partner. Kaya ngayong gabi, napakaganda ng ating magiging topic dahil naniniwala tayo na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagkakaroon ng isang malusog na kaisipan. Kapag maayos ang ating mental wellness, mas nagiging matatag tayo sa bawat hamon ng ating buhay. Mas positibo ang ating pananaw. Mas mahusay tayong makakapaglingkod sa ating mga customers at mas nagiging epektibo tayong mga leaders.
Abangan po ninyo ang ating Chika Minutes kung saan ibabahagi naman natin ang mga latest programs, exciting updates, upcoming activities, at mahalagang development sa ating Dynafarm family. At syempre, hindi mawala isa sa pinakaabangan ng lahat, ang ating raffle segment. Kaya mga ka-Dyna Farm, manatili lang po kayong kasama namin hanggang sa dulo ng ating programa dahil baka isa sa inyo ang magiging maswerteng manalo ngayong gabi. Handa na ba ang lahat? Kung handa na, type ready na dyan Ready! sa ating Zoom chat box or sa ating FB Live. Mag-comments po kayo at pwede naman mag-shout out. At ngayong gabi, sabay-sabay tayo matuto, ma-inspire at mas maging motivated para sa ating negosyo at sa ating buhay. Kaya without further ado, let's begin tonight, Tuesdays. Welcome to our health news. Maraming salamat, Partner Grace. Mga ka-Dynafarm, welcome to our health news, kung saan ibinabahagi natin ang mga makabagong kaalaman at expert insights na makakatulong sa ating kalusugan, negosyo, personal na buhay. Ngayong gabi, masasabi kong napakaswerte natin dahil makakasama natin ang isa sa mga speaker na subok na sa husay at tunay na eksperto sa kanyang larangan. Sa totoo lang, malapit sa aking puso ang ating speaker for this evening dahil naging professor ko siya sa Let's Certificate Program. Isa siya sa mga educator na hindi lamang nagtuturo kundi nagbibigay inspirasyon sa bawat estudyanteng kanyang nahahawakan. Kaya't masasabi kong marami tayong matututunan ngayong gabi, mga ka-Dynafarm. Bilang mga leaders at distributors, araw-araw tayong humaharap sa iba't ibang hamon. Pressure sa negosyo, rejection, responsibilidad sa pamilya, at mga personal na pagsubok. Kaya napapanahon ang ating paksa ngayong gabi dahil matututunan natin kung paano alagaan ang ating sarili. Hindi lamang ang ating negosyo, kundi higit sa lahat ang ating sarili, ang ating mental health at ang ating mental sanity. Ngayon, hayaan ninyong ipakilala ko ang ating guest speaker for this evening. Ang ating guest speaker for this evening is Miss Josefina Nina Era. She is passionate in two fields, education and psychology. She earned her PhD in family psychology or doctorate degree in family psychology, Masters of Education major in childhood education, and bachelor's degree in psychology from Miriam College. Aside from teaching, she provides counseling and psychotherapy sessions to the children and adolescents and family in crisis through the Reintegration for Care and Wholeness Foundation. She is also a sought-after speaker in parenting, education, teachers training, mental health seminars across the Philippines. As a respected mental health advocate, she has served as a resource person in various television programs and is affiliated with professional organizations such as Psychological Association of the Philippines and the World Council for Curriculum and Instruction. On a personal note, Prof. Nina is a loving mother to her children, Christia, Isabel, and Rafael. And as a solo parent, she continues to inspire many and currently serves as the consultant and advisor of the Federation of Solo Parents Luzon, Visayas, Mindanao. Mga ka-Dynafarm, without further ado, let's all give a warmest welcome to our distinguished Dynafarm speaker, Professor Nina Era. Ayan, maraming salamat, Gerald and Grace and the rest of the Dynafarm family. Salamat po sa pag-imbita sa akin. At pag-uusapan po natin ngayon ay, sabi nga nila Gerald kanina, is very timely, di ba? Marami na tayong mga pinagdadaanan sa buhay, di ba? Nanggaling tayo sa pandemya at kung ano-ano pang mga problema.
So it's about time that we now talk about mental health because it's as important as, of course, the physical health. So ako po ay mag-share na ng screen. Dali lang po. Ayan. Ayan. Ay, wait lang po ha. Ayun. Share. Okay. So I hope you can see the screen already. Okay, ang ginawa nating title dito ay Beyond the Smile, Unmasking Mental Health with Compassion. So bago po tayo mag-umpisa, siguro gamitin po natin ang chat box dahil ako po ay isang guro. Gusto muna natin mag-engage ang ating participants at saka gusto natin makita kung ano po ang nararamdaman ninyo. So can you please describe what you feel today through a song? Ano po kayang kanta ang makakapag-describe, okay, ng inyong nararamdaman sa ngayon? Yan. So titingnan po natin ang ating chat box kung ano, para lang malaman ko kung ano po ang nararamdaman ninyo. Okay. Can you please describe what you feel through a song? Meron ba ditong Gusto Ko Nang Bumitaw by Morissette? O meron bang, ano ba, I'm so excited and I just can't hide it? Or I think I'm in love? Ayan, love will make us alive. Napaghahalata yung mga edad natin sa mga kantang sinasabi natin, ano? Oo, hawak ko ang beat. Meron ba dito na yun ang nararamdaman? Oh, how about the others? Ano po kaya? It's very important po kasi. Ayan, unstoppable. Oh, unstoppable. I love it. Unstoppable tayo. Ayan. How about the others? Can you please? It's very important po kasi if we talk about mental health, napaka-importante na tayo'y naiintindihan po natin kung ano yung nararamdaman natin. Later on, I'll explain why. Ayan, thinking out loud. Wow, ito ba yung kay Ed Sheeran? Oo, very ano yun, in love. Kaso hanggang 70 lang daw. Paano kung buhay ka na hindi mo na love yung tao after 70? So anyway, oh yes po, thank you. At least medyo aware pa pala ako sa mga kanta ngayon. Frustrated singer po tayo. Ayan. Meron pa pa? Meron pa po ba? Thinking out loud, unstoppable, love will make us alive. Ayan, sige, balikan po natin yan mamaya ha. I think a lot of people are very uncomfortable sharing what they feel. Nakikita ko po yan sa counseling room. Mapabata, mapamatanda, magulang nila, o yung mga nasa trentahin. O ayan, meron, hayaan mo sila, ex-battalion. Ay, parang hindi ko to alam. Parang tingnan natin ano kaya yung ano no, ano kaya yung message ng kanta. O ito alam ko to, My Heart Will Go On. Oh, nakakaano yun, di ba? Very in love siguro ang nararamdaman ni Michelle. Yung isa, hayaan mo sila. Maganda rin yun, hayaan mo sila. I think like bahala ka sa buhay mo. Parang I don't care about what people say. Ayan, hawak mo ang beat. Yun ba yun? Oo, so masaya. Okay, sige, maraming salamat po sa mga nagpa-participate. As I have mentioned earlier, I think a lot of people are very uncomfortable to share what they feel. I see that in the counseling room. Pag tinanong mo whether bata, magulang nila matanda, 30, 40, 50, parang they find it difficult to really picture out what they feel. I don't know if they're not comfortable sharing what they feel or hindi talaga nila na alam kung ano yung nararamdaman nila. So moving forward, mamaya sabi ko nga po, pag-uusapan natin, bakit ito kaya ang una kong tinanong sa inyo? Okay, so moving forward uli, another question na gusto ko pong as much as possible tayo po ay maging honest. What are your stressors? Ano pong nagpapastress sa inyo? Kanina parang may kausap na po tayo, pera. Oo, lahat po tayo, pera. Si Judith. Oo. Money, traffic. That's right. Yan. Ano pa kaya? Money, traffic. Kasama na doon sa money, no? Taas ng, ayan, due date, no? Tapos si Judith.
Na-stress po ba kayo sa Meralco nyo? Nasa-stress ako sa Meralco ngayon eh. Parang pareho lang naman yung gamit ng kuryente pero doble ang taas. Hindi ko alam paano nila kino-compute ng mga yan, 'di ba? So nakaka-stress. Yan. So it's money, it's traffic. Oo, ang laki ng bill ng Meralco. Yan, 'di ba? Nakaka-stress yan. Paano mo yan? Eh, hindi mo naman pwedeng utangin. 'Di ba? Ang Meralco, mabilis pa sa 4:00 ang kanilang pagputol kapag hindi tayo nagbayad. So, again, kaya po natin ito tinatanong, it's very important to also understand ano po ba ang ating mga pinoproblema sa araw-araw? Ano ba yung nagbibigay ng stress sa atin? 'Di ba? At for sure, wala naman pong tao na walang stress. Sabi nga nila, habang may buhay, may stress. Okay? So it's all about managing your stress. It's not really saying dapat wag kang ma-stress. Hindi pwede yun kasi tao tayo at buhay tayo at nakaka-experience tayo ng mga bagay na nagpapastress sa atin. Okay? I mean, just look at this person or this child in the presentation, di ba? Para siyang stress na stress talaga sa buhay niya. Okay. So, let's talk about first facts about mental health. Ano po ba yan? Para meron lang tayong idea. Alam niyo po ba that mental disorders affect an estimated of around 11.3 to 11.6 of the population. So kung ilalagay mo yan, that's about 12.5 million Filipinos. Okay? Ganun na po kalaki. At alam po natin, merong kakulangan sa mga mental health professionals. 'Di ba? Yan na nga po ang pinag-uusapan ngayon sa news, 'di ba? With all the recent violence in school. 'Di ba? Sinasabi na kulang ang guidance counselors, kulang ang psychiatrist, ang psychologists, ang counselors. Okay? Sa dami po ng may mga pinagdadaanan. Okay? Another, the COVID pandemic really had a very sharp increase in mental health concern. Meaning, meron na po tayong mental health issues prior pandemic. Actually, akala ko 2018 po yung peak ng pandemic because I had several, I mean, super young, ano na yan, mga 10, 11 years old na mga nag-a-attempt ng suicide. Okay, so as young as that, I thought that was the peak of the pandemic, pero hindi natin alam na talagang it would give a sharp increase noong pandemya. Sino bang hindi na-stress nun? 'Di ba? Sino bang hindi natakot? 'Di ba? Talagang yung sabi ko nga, death became so close at that time. 'Di ba? Na parang akala mo maatsingan ka lang, mamamatay ka na. 'Di ba? So talagang nagkaroon yan ng mental health issue. While men, dati po kasi ang mga kalalakihan ang mas maraming may mental health issues because we know, like in the characteristics of men, diba? Especially Filipino men, hindi naman yan nagsasabi ng pinagdadaanan nila. Diba? Dinadaan yan sa inom, dinadaan yan sa kung ano-anong mga pwedeng makalimutan ng problema. Pero ngayon, women also are likely to experience depression. Okay? So ngayon, among genders, okay, regardless of gender actually, ay nagkakaroon na talaga ng mental health issue. Okay? And also, studies show really low rates, meaning hindi nila alam saan ba sila pupunta kapag may problema nga. Ang psychiatrist po, just so you know, ang psychiatrist po ay medical doctors. Okay? Sa kanila po, pumupunta tayo, lalo na kung meron na tayong mga problema na kailangan na po ng gamot, tulong ng gamot. Okay? Kapag psychologist po, ito po ay katulad po namin na it's really about your mindset, your emotions, pinoproseso po yan. Okay? And of course, yung mga guidance counselors, ito po yung mga nakikita natin sa eskwelahan. Okay? So, para alam po natin kung saan tayo pupunta. Okay? Another facts about mental health, ang NCMH hotline, nung last year po, has received several calls, okay? Suicide-related calls. At ito po ang kadalasan na mga issues, either anxiety and depressive symptoms,
love and relationship issues, and family problems. Okay? At lahat po ito, I'm sure, meron po tayo kahit papaano nakaka-relate, 'di ba? Kung may problema sa relasyon, hindi lang po ito romantic relationship, 'di ba? Ito rin po ay relationship sa kaibigan, sa pamilya, eh. Siyempre, yun nga, romantic relationship, asawa, kay partner, and then of course, family problems. Ito po yung nakikita natin ngayon doon sa mga mental, ay yung mga violence rather, violence in school, 'di ba, ng mga kabataan na alam po natin maraming problema ay nag-uumpisa mula sa tahanan. Okay? Sa tahanan talaga kadalasan. Okay? Lalo na ngayon, sa panahon ngayon na mahirap ang buhay at ang mga magulang ay they're really forced to work. Actually, double time, triple time. Diba? Hindi po katulad noon, well, kung sino po yung mga kaidaran ko dito, noong mga Gen X, 'di ba? Yung buhay hindi pa ganoon kahirap, so meron pang mga choice ang ating mga magulang na pwedeng isa lang ang magtrabaho at ang isa pwedeng tumutok sa bahay. Pero ngayon, talagang force na magtrabaho ang lahat, ang mag-asawa o mag-partner para mag-provide para sa kanilang anak. Okay. So we see that there is really a problem with our mental health. At nakikita natin, these are just some of the issues, 'di ba, na nakita natin the past year, okay, na mga either nag-suicide or yung mga LGUs na nagsasabi talaga na tumataas ang kanilang mga suicide cases sa kanilang lugar. So, again, ito po ay nagpapatunay na kailangan at na very timely ang ating mental health talk. Okay? And of course, these are just the recent news that we have seen, 'di ba? Yung mga pabayolente na pabayolente, mga ilang beses, ilang araw na po ako na-interview sa program nila Susan Enriquez, nila Chang Ami, nila ano ay ito ang pinag-uusapan na ano na ba talaga ang nangyayari sa kabataan. Syempre it's another topic that we can talk about, but ito po ay lahat nagmumula sa mental health issues. Okay. So now, tayo po ay pumunta na sinasabi nila that the next pandemic is mental health. Sabi ko nga, isn't that scary? And isn't it like what is happening today? Ito na po ang nangyayari sa panahon ngayon. Di ba? Pabata ng pabata, or even na rin yung mga matatanda ay nakaka-experience na rin ng mga mental health issues. Ang nakakatakot po kasi dito, kadalasan hindi natin ito binibigyang pansin. 'Di ba? Or minsan, meron pa ring stigma, 'di ba? Ang mental health. Marami pa ring natatakot pumunta sa mga espesyalista katulad namin dahil ayaw nilang masabihan na baliw, 'di ba? May topak, sira ulo, crazy, okay? Because they're not, 'di ba? Para po tayo pagpunta po sa mga espesyalista, ay parang pagpunta rin ng dentista pag masakit ang ipin, 'di ba? Kung may malaki tayong pimple, pupunta ka sa derma, masakit ang puso, pupunta ka sa cardio. So meron kayong pinupuntahang mga espesyalistang doktor para maintindihan ang inyong pinagdadaanan o nararamdaman. Ganon din po, okay? Na sana ngayon ay man-normalize. Sabi nga po ng Gen Z, 'di ba? Man-normalize na po ang pag-usapan ng mental health sa pamilya at kung kinakailangan humingi ng tulong, maging normal na rin na pumunta sa mga espesyalista para humingi ng tulong. Okay? So these are just, ano po ba yung mga causes ng ating mga mental stress? 'Di ba? Kanina, tinanong ko yung mga stressors po ninyo. Work-related. Definitely, yung mga deadlines sa trabaho, hindi ka pa nakakakota, those are all work-related stress. Boss, katrabaho, colleague, lahat yon ay work-related. Relationship stress. Of course, yung mga kasama mo, kaibigan, kapamilya. Financial stress, ito maraming for sure. Yung kanina natin pinag-uusapan. Diba? Wala kang pakulang ang budget. Wala pang sweldo. May sweldo. Kulang naman ang sweldo natin. So these are financial stress. Parenting stress. Di mo na maintindihan yung anak mo. Malayong-malayo ng age gap. Okay? Or minsan wala na pong connection. So there's parenting stress. Health stress. Siyempre, pag habang tumatanda po tayo, 'di ba? Marami na po tayong nararamdaman.
Okay? So, pag meron po tayong mga health issues, it adds to the mental stress. Okay? And of course, life changes. Diba? Whether may namatay, may kailangan ng lumipat ng lugar, umalis ng trabaho, any life changes can bring about mental stress. Okay? So, another thing nitong henerasyon po na ngayon na nakakadagdag ng stress ay itong hustle culture. 'Di ba? Ito yung ang dami mo as in talagang 24 hours ka atang nagtatrabaho, kulang tulog, kulang ang tulog, walang tulog, kulang ang kain, processed food lang ang kinakain, wala nang time makapag-rest. Again, bakit? 'Di ba? Kasi kailangan kumita. So the hustle culture is brought about by the financial stress and the economic situation. Okay? So yun po ay of course nakaka-contribute sa ating mental health issues. And we now experience burnout. Ano po ba ang burnout? 'Di ba? Sa sasakyan, 'di ba po, pagka ang sasakyan ay 1/4 na ang gasolina, 'di ba? Ito po ay nagpa-pop o nagkakaroon po ng red sign, 'di ba? Na it's like telling you, "Oh, magpagasolina ka na kasi 1/4 na lang." Okay? So, ano po bang ginagawa natin pagka gano'n? Eh, hindi ba tayo pupunta sa gasolinahan kasi ayaw natin tumirik ang ating sasakyan, okay? Pero gano'n din po ang tao, 'di ba? Pero ang tao tuloy-tuloy, kahit tumirik, tumutuloy pa rin. 'Di ba? So ano po ang nangyayari? Ubos na ubos na ubos na ubos. 'Di ba kaya madidinig po natin, ako nadidinig ko po 'yan, lalo na sa mga kababaihan. 'Di ba? Kasi sa mga kababaihan, they're also expected to work at home aside aside from providing for the family. So kapag nakakausap ko sila sa counseling center, ang palaging common na nadidinig ko sa sinasabi nila, pagod na ako, ubos na ako. Parang wala na akong ibibigay pa. So when you are in that situation, it's already burned out. Okay? So parang sa baterya, wala na, hindi ka maka-charge. 'Di ba? Kasi naging zero, talagang nag-zero, nag-off yung phone kasi wala nang charge yung baterya. Okay? So I hope we don't allow ourselves to reach that level kasi po mahirap yung ating mental health, 'di ba? Maka-recover kapag umabot tayo sa burnout. So, bigyan ko lang po kayo ng rundown ng mga symptoms, okay, ng possible stress, anxiety, and depression. Para lang hindi natin sinasabi na pag meron kayo isa, dalawa nito ay meron na kayong anxiety and depression. Wag po tayong mag-self-diagnose. Okay? It will always be the mental health professional who will diagnose. Pero, para lang alam ninyo kung kayo o kunyari mga mahal nyo sa buhay ay nakaka-experience nito at kailangan nyo nang magpatingin sa espesyalista. Okay, so bibilisan ko lang po dito para makafocus tayo sa strategies. Sa physical signs na tulog. So either sobra ang tulog, kulang ang tulog. Appetite, either walang gana o sobra ang gana o talagang stress eating. Lower energy, extreme mood swings, para ka ng ang dating mo parang bipolar na, extreme talaga. Minsan parang saya, susunod sobrang lungkot, fatigue. Kakagising mo pa lang, pagod ka na. Okay? Decline in personal care. Hindi ka na nagtutoothbrush, hindi ka na nag-shower, natamad ka ng alagaan ng sarili mo. These are just subtle signs of baka stress, anxiety, or depression ito. Sa emotional or mental signs naman, persistent yung sadness or irritability. Tuloy-tuloy po ito. Hindi lang to isang araw kasi kung isa, dalawang araw, minsan lalo na kung meron naman dahilan, hindi naman po yun nakakatakot. Or excessive worry or fear. Yun, kakagising mo pa lang, meron ka ng, ang tawag ko doon, ang pastime mag-alala. Kasi meron akong kakilala, pag pa lang niya, gusto niya, nag-worry na siya. Extreme mood swings din po. Feeling disconnected. Hindi mo alam kung anong nararamdaman mo. Hindi mo alam kung anong nangyari sa paligid mo. Or sometimes exaggerated beliefs. Ito yung catastrophizing or minsan parang overthinking na tinatawag ng ating mga Gen Z.
Tapos, ang signs naman po ng behavioral or social, ito, ayaw mo na dati, lumalabas ka, ngayon wala na. Okay? Ayaw mo nang ginagawa yung mga dati mong daily activities. Dati siguro, nagpipickleball ka o meron kang mga running activities or physical activities, di mo na ginagawa. Meron kang heightened sensitivities, either in terms of maingay, maliwanag, masyado kang sensitive with your five senses. Or, mas dumadalas ata ang pag-inom, paggamit ng drugs, or whether legal or illegal drugs, okay? Or yung mga, of course, that's the medication. Okay. So, kung tayo po ay nakaka-experience ng marami sa aking nabanggit, wala pong masama kung tayo ay kumonsulta sa espesyalista para hindi po natin hihintayin yung time na nandun na po tayo sa burnout or sabi nga, ubos na ako. Okay. So, let's now define what mental health is. Okay. So, when you say mental health, let's first define what health is. Sabi po ng WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being. So, hindi lang po ito sinasabi na wala kang sakit, healthy ka. Okay, so sabi niya, not merely the absence of disease. Ito dapat complete, physically healthy, mentally healthy, social well-being mo, meron kang nakapaligid sa iyo, meron kang mga kaibigan, meron kang mga kinakausap, dapat lahat 'yon kompleto para sabihin na ikaw ay healthy. Okay, so now, let's go to the definition of mental health. So, when you say mental health, it's a state of well-being. Okay? And you realize your own abilities. Ano po ba yung ability na meron tayo? At meron tayong lahat niyan. 'Di ba? Kanina, sabi nga po sa inyong doon sa video na pinapanood ko about your company, 'di ba meron you deal with other people, 'di ba? So ano po yung ability ninyo ay nakikipag-usap ka, 'di ba? Isa pong abilidad 'yon, yung makisalamuha sa ibang tao and you can cope with the normal stresses of life. As we have mentioned earlier, lahat po tayo ay merong stress. So dapat tayo po ay tatagumpayan, 'di ba? We were able to cope better with the daily stresses of life. And we can work productively and fruitfully. Okay? At meron tayong talagang kumbaga na-produce. Okay? Siyempre, kailangan 'yon lalo na sa mga nagtatrabaho, 'di ba? May na-produce ka para meron kang sweldohin. And you have to make a contribution to your community. Okay. So this is the definition of mental health according to WHO. And when you talk about mental health, there are 4 important elements. Ayan. Kaya kanina po tinatanong ko sa inyo kung ano yung nararamdaman ninyo. It's a simple way of asking, how are you? Iniba ko lang po siya at nilagay ko siya na, can you describe what you feel through a song? Why? Because kailangan po you are able to recognize your emotions. It's very important. You want to be mentally healthy? Kailangan alam mo, ano ba, nasistress ako ngayong araw. Tinatamad ako. Nagagalit ako. Naiirita ako. Diba? Natutuwa ako. Na-excite ako. Okay? Na-disappoint ako. So whatever it is, we have to be able to know what we are feeling. Kasi, ang kasunod niyan, itong number 2. When you know what you feel, you can also deal with what you are feeling. Di ba kung halimbawang ikaw ay, for example, nairita. Ito palagi ko pong example, lalo na doon sa mga nag-road rage. Di ba? Yung road rage kasi, yung kunyaring kinat ka, hindi naman po dun lang nanggaling sa kinat ka. Yun lang po ang nag-trigger dun sa tao para, for example, saktan niya o barilin niya o suntokin niya o murahin niya yung nag-cut sa kanya. Ibig sabihin nun, meron na po siyang pinagdadaanan, meron na po siyang nararamdaman na hindi tama, tapos bigla siyang na-trigger, na kinat siya nitong tao, so doon niya nailabas. So, ibig sabihin nun, hindi po niya nare-recognize. Okay, ano ba yung nararamdaman ko? Diba? Kasi kung ikaw ay galit noon, alam mo na baka hindi ako dapat magmaneho ngayon or dapat mas a little bit
alam mo yun, mas i-relax ko muna yung sarili ko kasi pag magdadrive ako tas galit ako, baka makabaril ako. Naalala ko, may ganun akong kakilala, sinasabi niya, ayokong, pag galit ako, hindi ako nagdadrive, sabi niya. Kasi may tendency akong manakit, hindi ko siya makontrol pag nandun na. So, pag nandun na raw siya sa ganong feeling, hindi na raw siya magdadrive. Oh, that's positive mental health. 'Di ba? Kasi nare-recognize mo yung nararamdaman mo at nadi-deal mo yon yung nararamdaman mo din. And then of course, you practice healthy mental habits. Yun po yung mamayang i-discuss naman natin kung ano ba yung mga healthy mental habits na kinakailangan practice po natin. And then of course, we establish strong support networks. Ito po yung mga katrabaho, kaibigan, kapamilya. Diba? It's very important that we have that support network. Okay. So ngayon, ito na po tayo. Ano ba ang kailangan nating bitbitin sa ating toolbox? 'Di ba? Kasi tinatawag ko po siyang toolbox. Kasi 'di ba ang toolbox po lahat ng bahay, sa pagkakaalam ko kahit papaano, meron tayong toolbox. Hindi man kompleto yung toolbox na yun, pero meron tayo kasi pag nasira ang lababo, pintuan, o kung ano mang mga sa bahay, 'di ba? Dapat meron tayong temporary repair, 'di ba? Doon sa na magagawa doon sa sira na 'yon. Kaya kailangan natin ng toolbox. Okay. So ngayon, 'yun po ang ating kailangan. Ano po ba ang dapat na laman ng ating emotional toolbox? Okay. So first, okay, ang kailangan po kahit po tayo ay medyo hindi na po teenager, it's very important to also check in with your feelings, as I've mentioned earlier. But like when you wake up, ano bang nararamdaman ko? 'Di ba? Ano bang nagdulot nitong pakiramdam na ito? Okay, that's number one. Ngayon, pagkatapos mong ma-check-in at maisip mo, ay, sobrang lungkot ko ngayong araw na ito. For example, then acknowledge your feelings. Napaka-importante po na hindi natin tinatakasan lalo na yung mga negative emotions. Okay, marami po kasi lalo na doon sa mga medyo matatanda na, 'di ba? Tinuruan tayo noon na 'wag daw tayong nagagalit or 'wag tayong nagsasabi ng mga kunyaring negative emotions kasi masama daw 'yon, na hindi po 'yon totoo. Okay? Yung emotions po, there are no good or bad emotions. I mean, emotions are neutral. Okay? At ang nagkakaroon lang po ng problema, nagiging pangit 'yon kung paano mo ine-express yung nararamdaman mo. 'Di ba kung galit ka tapos binuntong mo sa anak mo, minura mo siya, wala naman siyang kinalaman kung bakit ka galit. Baka nakatanggap ka lang ng the bill ng kuryente at uminit ulo mo kasi wala ka pang pambayad. Tapos biglang humihingi yung anak mo na pambayad sa eskwelahan, siya yung nasigawan mo, 'di ba? So, yun yung hindi tama kasi wala naman siyang kinalaman doon sa nararamdaman mo, eh. So, that's why it's very important that you acknowledge what you're feeling. So that, 'di ba, ma-lessen po 'yun. Kasi pag sinabi mong galit ako ngayon, pwede mo ring sabihin sa mga tao sa paligid mo, sa pamilya mo na, "Oh, mainit ulo ko ngayon. Merong hindi magandang nangyari sa trabaho, 'wag niyo muna akong kausapin." At least, 'di ba, aware po ang mga tao sa paligid natin na hindi sila magtataka bakit bigla ka na lang kumbaga nagsisisigaw, 'di ba? Or bakit ka na lang biglang tumahimik. Okay, so acknowledge your feelings. At hindi po rin tama na we suppress. Kasi po pag tayo ay nagsusuppress ng ating nararamdaman, tendency para po tayong volcano na sumasabog. 'Di ba? Pag sumabog, ayun, you become aggressive. Kaya nga po, yun po ang explanation ko doon sa mga nag-interview regarding po sa violence ng mga bata doon sa eskwelahan. Sabi ko, hindi ko sila nakausap, so hindi ko alam kung baka meron silang disorder, mental health disorder. Pero aside from it, baka, baka naman marami ng pagkakataon na itong batang ito o yung mga teenagers na yan, eh may pinagdadaanan at puro nila sinosuppress, pinipigilan nila yung emosyon nila. So ngayon, sumabog na sila. At nagkaroon sila ng pagkakataon, nakakita sila. Hindi ko alam paano nila nakuha yung mga barel na hawak nila o yung mga panaksak.
So, ayun, 'di ba? Inilabas nila 'yan sa mga kaklase nila. Okay? So, it's not healthy to suppress. That's why we always have to acknowledge what we feel. Okay? Sabi nga po ng isang teleserye, it's okay not to be okay. Eh. So, and it's also, I also would remind everybody to refrain from this toxic positivity. Kasi po, ang Filipinos, 'di ba, we're very positive. Minsan lang po nagiging toxic na siya kasi nai-invalidate po natin yung nararamdaman ng ating kausap. Kunyari may kausap ka at sinabi niyang, "Naiinis ako or nalulungkot ako kasi, pakiramdam ko, meron akong ano, yung isang kaibigan ko, hindi ako, ina-acknowledge o hindi ako pinapansin o may sinasabi siya behind my back." 'Di ba? So, minsan gusto natin palakasin yung ang intention mo palakasin ang loob ng kausap mo, pero hindi mo namamalayan na nang-i-invalidate ka na pala. 'Di ba? Na parang, "Oh, kaya mo 'yan, ikaw naman para 'yan lang." O nung panahon ko nga ito usually parents ang gumagawa. 'Di ba nung panahon nga namin mas mahirap ang buhay, pasalamat ka nga na 'yan, ito lang ang problema mo. 'Di ba? Na parang i-validate mo muna, yes, pinag-experience ka rin ng mahirap na buhay o mas mahirap na buhay, pero it's not about you, 'di ba? You look at it from from the lens of the person that you're talking to. 'Di ba? Kung sino yung kausap mo, whether katrabaho mo 'yan, kaibigan mo 'yan, kapamilya mo. So you can be positive but never invalidate what you are feeling. Okay, what the other person is feeling. And then number 3, ito po baka nakakalimutan na nga natin dahil puro trabaho tayo, 'di ba? Sobrang ano natin, sa kagustuhan natin siyempre kumita ng pera, makapagbayad ng ating mga bills, okay? Maka-experience din ng minsan luxury, kumbaga, magpamasahe siguro, kumain sa labas. But the tendency is to forget about our relationships. 'Di ba? Baka nakalimutan niyo na pong mag-bonding sa mga anak ninyo, sa mga kapartner ninyo, asawa ninyo, mga kaibigan ninyo. It's very important to nurture relationships. Alam niyo po ba, sa maraming pag-aaral, connectedness, okay, ang sinasabi pong protective factor in suicide prevention. Marami po, okay, yung mga taong who were thinking about ending their life, tuwing meron pong taong mangangamusta sa kanila o aayain silang lumabas para magkwentuhan, biglang nag-iiba yung timpla, 'di ba? Kasi kapag meron kang connection, there's the feeling of hope, 'di ba? There's the feeling na, meron palang taong nagmamahal sa akin. Meron palang taong tingin na importante ako. 'Di ba kasi usually po yung mga nakakapag-isip ng suicide ay ang normal, okay, mindset nila, siguro hindi naman wala namang kwenta yung buhay ko or kahit mawala ako, hindi naman nila ako hahanapin. Okay, so the more important thing here is connection. Okay? So next, engage po in healthy activities. Okay? Get a hobby. Hindi po puro trabaho. Yung hobby, hindi rin po kailangan mahal. 'Di ba? Kung ano lang po yung kaya ng budget, kung ano lang po yung kaya ng oras, pero kailangan meron kahit papaano. Kunyari, sasayaw, may sasabayan kayong sayaw sa YouTube. Ako nga, hindi ako marunong sumayaw, pero minsan pag nasistress ako, parang sasabay lang ako ng kung ano yung nakikita ko yan. Hawak mo ang beat, sasabayan mo. 'Di ba? Parang just so mapagpag mo yung mga negative vibe o yung stress sa katawan mo or get a hobby. Gusto mo bang usap-usap, pickleball, o gusto mo bang makisama sa mga tumatakbo, 'di ba? O kung ano mang mga magplantito, plantita. Siyempre nung ano 'yan, 'di ba, nung pandemya, ang dami-daming mga taong who engage in several hobbies.
Okay? Ito po kasi yung ano ito po kasi yung benefits pag tayo ay nag-e-exercise. Nagre-release po yan ng endorphins. Ang tawag po diyan yung happy hormones. 'Di ba? Kapag meron po tayong nakakaramdam tayo kahit papaano ng saya. Okay. At alam nyo rin po ba na pag itong endorphins na nire-release na yan, kapag tayo ay gumagalaw or nag-exercise, para din po siyang morphine. Kung familiar po kayo sa morphine, ito po ay isang analgesic or sedative. Okay? Ito po yung mga lalo na sa mga cancer patients, 'di ba? Pag sobrang sakit ang nararamdaman nila, binibigyan po sila ng morphine. Okay? So para po siyang pain reliever. Yan, it diminishes also the perception of pain. So, galaw-galaw, sabi nga po ng galaw-galaw para hindi pumanaw. Okay? So, it also regulates our mood, okay? The serotonin and the dopamine. So, lahat po yan merong advantage yung ating paggalaw. Okay? Next, get a pet. 'Di ba? Sabi nga po ngayon, adopt. Don't shop, but adopt. Okay? Because getting a pet has been found to lower your blood pressure. It also would boost your mood, reduce your anxiety. 'Di ba? Kasi makikita mo sila, 'di ba? Very positive yung aura ng ating mga pets, 'di ba? They're like family members. So, nakakabawas ng stress na ating nararamdaman. Yan. Next. Okay. Bawas-bawasan po natin ang social media. 'Di ba alam na alam po natin na hindi lang nga po ang mga kabataan, sabi nga po nung mga tao, ah, mahirap daw sabihan ng mga bata ngayon, 'di ba, yung mga teenagers o yung mga bata na bawasan ang kanilang social media when their parents are the ones who are also addicted, 'di ba, to TikTok, to Instagram. So nandun din nakatutok. Bawasan po natin ang social media. Because studies have been found, too much time po online would develop extremely severe depression and extremely severe anxiety. 'Di ba kasi sobrang nega, ang dami pong fake news. Okay, sobrang nega ng mga nagpo-post, nag-aaway-away, 'di ba? Nakita natin lalo na nung nagkagulo sa Senado. Okay? Severe anxiety kasi we tend to of course overthink, 'di ba? Kung ano-ano yung nababasa, napapanood. So feeling mo ikaw din, baka magkasakit ka or nakikita mo yung buhay ng ibang tao, you tend to compare, so you feel na napag-iwanan ka na, baka wala ng kwenta yung buhay mo. So you develop depression or anxiety. So bawasan po natin ang ating online time. Okay? So rather than spend time online, baka doon tayo, let's nurture our relationships. Okay? Number 7, let's do mindfulness exercises. Ano po ba yung sinasabing mindfulness? Ngayon po, I'm sure, hindi ko naman po kayo lahat nakikita. 'Di ba? I'm sure ngayon marami sa inyo, parang ano yan, maraming tab na nakabukas sa computer. Kumbaga baka iba sa inyo, nagluluto, kumakain, iniisip yung mga poproblemahin pa bukas, trabaho bukas. So that is not about mindfulness. Kasi you are not staying in the present moment. 'Di ba? Usually, tumatambay ka either doon sa nangyari na o sa mangyayari pa lang. Pero wala ka doon sa nangyayari at the moment, 'di ba? ATM, sabi nga ng ating mga Gen Z. If you're familiar with Kung Fu Panda, sabi ni Master Oogway kay Kung Fu Panda, yesterday was history, tomorrow is mystery. Today is a gift, that's why it's called the present. Diba? Ano pong ibig sabihin nun? Yung nangyari kahapon, it's history, tapos na. You can only learn from your past, diba? But you can never undo your past. Tomorrow is a mystery. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. Diba? Sabi nga Nina sa news, diba? Dito daw sa Manila, diba, na gulantang na meron palang rally. Okay, so nobody knew about it. Tomorrow is a mystery. So what we have is just today. So I hope
you are with me today. Diba? You are listening, you are processing what we are talking about because that is about being mindful. Okay? And maganda po, kahit po sa inyong cellphone o kung meron kayong mga notebooks, yung mga lumang notebooks ninyo, maganda pong tanungin nyo yung sarili nyo araw-araw. What are you thankful for every day? At least write 3 things. Diba? It doesn't have to be kailangan maraming pera agad. Diba simple? Ako po, ang nilalagay ko dyan, what am I thankful for? Thank you, Lord, may parking. Thank you, Lord, kumain ako ng masarap na, kunyari, favorite food ko ngayon. Thank you, Lord, nakausap ko yung best friend ko. Whatever it is, diba? Thank you, Lord, nakauwi ako ng matiwasay sa bahay. Diba? So, simple things. Kasi pag tayo po ay grateful, ang ini-invite po natin na energy ay positive. Okay. So now let's go to number 8. Konti na lang po. Number 8, focus on the things that you can control. Okay? Ang anxiety po kasi, it's a control issue. Bakit po tayo nagkakaroon ng anxiety? Because we like to control things. Dapat ganito, dapat sinabi niya yan. Kung ako sa kanya, kung dapat ganito, dapat ganyan. Diba? So ngayon, ano pong nararamdaman natin, diba? Sobra tayong naiirita, nagagalit, naa-anxious. Ano bang mangyari bukas? Baka ganito, baka ganyan. Yung mga baka. Those are all anxiety. Okay? So focus on the things that you can control. Ano po ba at sino po ba ang kontrolado ninyo? Hindi po ba sarili lang ninyo? Diba? Lahat naman po, kahit po anak ninyo yan, you're not in control. Okay? Kung asawa niyo yan, lalong you're not in control. Boss nyo, katrabaho nyo, you're not in control of outside forces. What you are in control is yourself, your mindset, your attitude, your perception. Yan po ay kontrolado nyo. Diba? So, magandang i-focus nyo na lang pag kayo ay naiinis, naiirita, ang tanungin nyo agad sa sarili nyo, may magagawa ba ako dito para mabago? Kasi kung wala, hindi siya problema. Diba sabi nga lahat po ng problema ay may solusyon. So kung walang solusyon ang isang problema, then it's not a problem. It might be a fact already. Diba kunyari wala ka na magagawa, fact siya eh. Yan yung katotohanan, siya yung realidad. So wala kang magagawa. That's it, tatanggapin mo na lang siya. Kung ano man yun. Diba? So just shift your lens. Diba? Kailangan natin ng paradigm shift na tinatawag. Diba? Instead of magalit ka, isipin mo, ay, meron ba akong magagawa dyan? Wala. O so, hindi ko na yan i-stressin. Diba? Wala naman din ako magagawa. Diba? Dito na lang ako magpo-focus kasi dito, meron akong magagawa. Okay, so focus on the things you can control. And you know, people who feel like they are more in control of their life also have a better mental health. Lahat po nagpapa-counseling ay nandun po sila sa pakiramdam na parang it's out of control. Diba? Eh, yung hindi nila alam paano na nila intindihin o ano yung gagawin nila sa buhay nila. So ang trabaho po namin kapag pinoproseso sa kanila, ibalik sa kanila yung control. 'Di ba? Kunyari, ang problema nila, babaere yung asawa ko, o may meron ka bang control diyan? Wala. So anong gagawin mo ngayon? 'Di ba? Ikaw ngayon ang mag-iisip ng solusyon. Ano ba tatanggapin mo? Kung tatanggapin mo siya, o di you live with the problem. Kung hindi mo siya tatanggapin, o then end the problem now. 'Di ba? Kasi kaya siya mamroblema ka ng paulit-ulit, 'di ba? It's just going to give you anxiety. Okay? So you have to take the control back. Okay. Napakinggan niyo po si Maring Whitney. Diba? Sabi ko nga, it is one of the best songs ever sung, one of the best singers of her time, but she didn't really live through her song. Diba? Hindi po niya talaga minahal ang sarili niya. Pero ano po ba yung message ng kanya? Loving yourself is the greatest love of all. Okay? So ang gusto po natin ditong sabihin, self-care is a must. Don't forget to take care of yourself. Lalo na kayo po, kung kayo po ay nagtatrabaho, ay paano po kayo ay patuloy na magtatrabaho kung hindi nyo inaalagaan ang inyong sarili?
Diba? That's why self-care isn't selfish. It is a priority. Diba? Dahil kung kayo po ay maayos, diba? You're physically healthy, mentally healthy, then you are better in serving or being with your family, with your workmates, with people around you. 'Di ba? Gano'n din po siya. Kung hindi rin po kayo okay, may sakit kayo, mainitin ulo nyo, wala din yung mga tao sa paligid ninyo. So unahin po natin kasi tayo pong mga Pilipino, 'di ba? We are trained to always be selfless. So minsan palagi natin sinasabi kakainin ko na lang or isusubo ko na lang, ibibigay ko pa. Which is not right. Okay? Kasi ang tama po, atin muna, tayo muna, dahil pag tayo ay masaya, tayo ay okay, tayo ay healthy, we are able again to be better people. Like all the roles that we play. Better mother, father, better partner, better parent. Lahat po yan magiging better kayo if you know how to take care of yourself. Kaya po importante that clear boundaries are set as well. Hangga't kaya, for example, sa trabaho, baka puwedeng kunyari 'pag talagang kung weekends ba 'yan, kung ano yung nagwo-work po sa inyo. For example, on a Sunday, importanteng wala muna, 'di ba? Focus muna sa pamilya o focus sa mga anak o focus sa sarili, ano ba 'yan, magpagupit ka ng buhok, mag-jogging ka, whatever it is, okay? But don't forget about yourself, okay? Sabi nga po, you cannot pour from an empty cup, 'di ba? You cannot give what you don't have, 'di ba? Kung ikaw ay ubos na, paano ka pa magbibigay sa kapwa mo? Ubos ka na nga. Okay? And of course, number 10 po, okay? Get help when you need it. Okay? Wala pong masama kung tayo sa tingin po natin ngayon ay meron tayong pinagdadaanan talaga na mabigat, hindi mo naiintindihan ang emosyon mo, hindi mo naiintindihan ang anak mo, seek a professional to guide you with what you're feeling. Huwag po nating hintayin na kumbaga sa isang physical issue, stage 4 na siya. 'Di ba? Palaging sinasabi po ng ating mga medical doctors, 'di ba? O kung pumunta ka lang ng maaga-aga, na-save ka. Kung nagpa-check-up ka lang ng mas maaga-aga, na ano natin 'yan, naagapan natin 'yan. Gano'n din po siya with mental health. 'Di ba? Kapag meron na po tayong hindi naiintindihan sa mga nararamdaman natin, marami na pong namomroblema sa atin o marami na po tayong hindi nakakasundo o marami na po tayong nakakaaway, marami na po tayong emosyon na nararamdaman na hindi natin naiintindihan, then maybe it's about time. And all the other symptoms that I have shared with you earlier, kapag nararamdaman nyo na yon at marami-rami na doon sa symptoms na sinabi ko, it's about time to seek professional help. Okay? So finally, bago po ako magtapos at bago po natin siguro i-open yung floor for the Q&A, I'd like to leave this words to all of you. Okay? Before that, ito po muna, let's all be part in the solution. Let's all end also the stigma associated with mental health. So, I'd like you to practice this starting today. Okay? You are allowed to pause, okay? You are allowed to feel, and you are allowed to choose what supports your sanity, okay? And to finally end this seminar, okay, I want you to also remember. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Nina, for that truly inspiring, informative, and eye-opening discussion. The Yeah. floor is now open for Q&A. You may chat in the chat box, Zoom chat box, ang inyong mga tanong. As well as po sa ating FB Live, pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga katanungan. I'm sure marami sa ating mga ka-Dyna Farm ang may mga realizations ngayong gabi. Hindi lang tayo natuto tungkol sa mental health, kundi naalala rin natin ang kahalagahan ng pag-aalaga ng ating sarili, physically, emotionally, and mentally. Bilang mga leaders at distributors, madalas nating inuunang alagaan ang ating pamilya, ang ating mga customer of course, at ang ating negosyo.
Pero ngayong gabi, na-realize natin na hindi natin kayang ibigay ang ating best sa iba kung tayo mismo ay napapabayaan natin ang ating sarili. Kaya't maraming salamat po, Ma'am Nina, for reminding us that taking care of our mental wellness is not a luxury actually. It's a necessity. Thank you so much. Partner Grace? Yes, thank you so much, Prof. Ninyo. Sobrang nadala at nagkaroon ako ng takeaways ngayong gabi nito, partner. Sabi daw doon kanina, i-check mo natin ating mga mood pagising sa umaga. O, di ba? Talagang sobrang very informative, especially us na nasa Salesforce as well, para tinan natin na maging maayos yung ating pakikitungo. Okay? And then, napakarami ng tinututunan talaga, partner. Niniwala ko na marami din sila natutunan sa atin, ating mga participants, ating mga distributors, leaders, na sobrang nakarelate din sa binahagi ni Ma'am Linya ngayon, especially may mga experiences and practical advices as well. So ngayon naman po, dumako tayo sa ating mga yung interactive po, kung meron kayong mga Q&A po, pwede niyo pong i-send po sa aming Zoom chat box and sa FB Live, pwede po kayong mag-shoutout doon. Pero bago ang lahat niyan, parte sa ating Q&A portion, bago tayo magsimula, nais po namin ipaalam sa inyong lahat na kung inyong mga katanungan itungkol sa Dynafarm products. Ayan, so, yes, go ahead, Sa ating partner. pharmacist po sa Dynafarm, si Ms. Lai Hanoras, ang sasagot po at nagbibigay ng health sa ating produkto. Kaya maganda po talaga yon. And then samantala, partner, so check natin mamaya yung mga questions later. Let's check at di pa unahin yung kay Prof. Nina later. Alright. At wag po kayo maya magtanong. Open po ang ating floors. And then check ko muna, partner, sa ating FB Yes, Live and sa Zoom chat box. Okay? I'll check it Yes, first. partner, may mga nagbigay na sa akin ng katanungan, partner. Actually, para kay Ma'am Nina ito, maganda na maitanong itong mga iilang katanungan na inihanda ng ating mga leaders and distributors. First question po, Ma'am Nina, paano daw po natin malalaman kung ang nararamdaman natin ay normal na stress lamang o di kaya ay sinyalis na ng isang mental health condition? Okay, magandang tanong yan, Gerald. Maraming nagtatanong talaga kung paano ba, kailan ba yung medyo alarming na siya. Kung magiging stricto tayo, ang usual timeline, kapag consistent na 2 weeks, 'di ba? Kasi for example, yung lungkot, hindi ka naman malungkot ng 2 linggo na tuloy-tuloy, 'di ba? Minsan malungkot ka lang, may nakaaway ka o nairita ka lang. Pero kung 2 weeks yan, na tuloy-tuloy at ngayon nakakaapekto na siya ng pang-araw-araw mo na buhay, then it's no longer within normal. So kailangan na siyang ng professional help para ngayon tingnan natin kung ito ba ay kailangan na ba ng gamot o kailangan lang iproseso yung nararamdaman. Yun. Ayan, so thank you, Ma'am Nina. No? Another question daw po, Ma'am. Mm-mm. Ayan, meron. Ayan, very tawag nito, normal term ang ginamit talaga ni Ma'am. Paano po iwasan ang taong may topak? Ayan. So, very siya, Filipino term talaga, madalas na nagagamit yung word. O, Oo, paano daw po malaman? ano ba Paano ibig sabihin iwasan? kaya ng topak? I-define natin. Ano ba yun? May attitude? Oh, 'Di ba? Para may attitude. Yun yung gets ko. Kasi minsan topak, ano ba yan? Baliw? Is it crazy when you say Partner, topak? siguro po, May parang may attitude. time na tinutoyo lang siya. Parang ganun. Oo, may Specific attitude. Oo, baka may situation. attitude. Oo, hindi mo bet ang attitude. Okay. Parang sabi ko kanina, 'di ba? Focus on the things that's within your control. Hindi mo kontrolado yung taong may topak. For sure, may taong may topak palagi. Araw-araw yan, meron at meron kang makikilala, makakasama, makakatrabaho na may topak. So, hindi mo yan talaga pwedeng maiwasan. So, ikaw ngayon yung paano mo siya iko-control? Ano yun? Ay, ayoko na lang siyang kausapin? O ay, hindi ko na lang yan pepersonalin? Ay, ano,
iiwasan ko na lang siya. It depends on you. Kasi kung ayaw mong, 'di ba, ayaw mong masira yung araw mo, edi wag mo siyang kausapin. Ngayon, kung wala kang choice, dahil kunyari katrabaho mo siya o kailangan meron kayong interaction, edi i-limit mo lang yung pakikipag-usap sa kanya para ngayon hindi ka maapektuhan sa topak niya. Or kung kaya mo na pasok dito, labas diyan. 'Di ba? You don't take things personally para hindi ka na aapektuhan. Again, ang ano po doon, what I'm trying to say, focus on what you can control. You cannot control other people. Okay? Wala po kayong, kahit ano po, kahit sumuka kayo ng dugo, hindi nyo makokontrol ang external force. So kayo po ang mag-a-adjust para ngayon for a better mental health. Alright, thank you, Ma'am Nina. I think nasagot naman po ninyo ang katanungan kasi nag-thank you si Ma'am Macy sa Pinosa. Tuloy-tuloy lang po yung pagpapadala ng mga tanong, no? So pwede pa po kayong magtanong sa ating comment section sa ating FB Live as well as sa ating chat box dito sa Zoom chat box natin. Another question po, Ma'am Nina, ay maari daw po bang magkaroon ng mental health problem kahit mukha namang laging masaya at successful ang isang tao? Oh yes, yes. Meron po tayong tinatawag na mga high-functioning depression, 'di ba? High-functioning anxiety. Yes, pwede po sila kahit po ang mga ADHD or mga people with autism, yung mga nasa high functioning, pwede po sila na makikita mo na kunyari masaya sila pero hindi naman po ibig sabihin tawa ka ng tawa ay masaya ka talaga. 'Di ba? So, hindi rin ibig sabihin umiyak ka, depressed ka na. Okay? So, kaya po, ano yon, possible po siya. Kaya nga po hanggat kaya, kung hindi po natin sigurado, kukonsulta tayo. Kasi wag po tayong magsi-self-diagnose na, ay, okay lang yan, or may depression yan kasi nakasimangot palagi. So, you just have to, again, go seek professional help. Ayan, one of our, ano naman ma'am, one of our, what do you call this, one of our distributor po, si Miss Marcy Bongko. Ang tanong niya naman po, actually, for ito, child and adolescent ito. Kapag ang bata daw po ba ay madaldal, it's a sign po ba ng intelligence? Ang mga bata po ay naturally curious. 'Di ba? Curious po ang mga bata. Marami po silang gustong malaman. So, ibig sabihin po, yung curiosity na yon, yun po yung talagang nag-aano sa kanila para maging mas matalino or tumalino. 'Di ba? Kasi hindi ka naman tatalino kung hindi ka nagiging curious sa mga paligid mo. So, ngayon, kung ang bata po ay madaldal, nagtatanong sa paligid niya kung anong nangyayari, ang trabaho po ng tao sa paligid niya ay sagutin yung curiosity na yon ng bata. Kasi kapag hindi na po natin yan sinagot at mamaya ang hanapan niya ng sagot ay ang internet o ang social media, mas nakakatakot po yun. Ayan, thank you ma'am, no, sa ating FB Live. May tanong po si Miss LV. Halimbawa po namatayan ng isang tao, ma'am, ng malapit na kamag-anak. Actually, Okay. maganda itong na ito, mourning or process of grieving. Hanggang kailan lang po ba dapat magdalamhati ang isang tao? Parang is there a certain period lang po ba na ng pagdadalamhati? Okay, magandang tanong yan. Walang timeline, pero may stages na pinagdadaanan. 'Di ba? Kung familiar po tayo dun sa DABDA or denial, anger, bargaining, depression, acceptance. So makikita nyo po, 'di ba, yung acceptance nasa dulo pa siya. Okay? So pinagdadaanan at ngayon yung mga pag-aaral, maraming nagsasabi na hindi minsan humihinto doon, 'di ba? Kaya nga may tinatawag po na grief comes in waves, 'di ba? So sinasabi na minsan akala mo tanggap mo na, 'di ba? Tapos bigla na lang ay masakit pa pala. So ngayon, ano ba yung timeline? Wala, pero meron dadating ang point na meron na yung acceptance. Okay? Kailan yung dumadating? Kapag nakita mo na yung meaning nung pagkamatay nung taong nawala.
Kasi matagal yan, di ba? Pag sinabi, alala ko ito, very timely, yung nanay ng ating mga Ateneo students, di ba? Ng ating mga basketball. Nung isang beses in-interview siya, kalimutan ko kung anong ano yon, pero tinanong sa kanya, nakita nyo na po ba yung meaning kung bakit namata? Ano kaya po ang dahilan? Or nakita nyo na po ba yung meaning ng pagkamatay ng anak ninyo? Sabi niya, hindi. Oh. So, hindi mo yung matatanggap. So, wala ka sa acceptance. 'Di ba? Hindi ka, wala dun sa level na, hindi ko alam, masakit ngayon eh. Nagagalit ako ngayon, hindi ko matanggap na namatay yung anak ko. 'Di ba? Parang ganon. Pero kung dadating yung point na makikita mo na yung meaning na, kaya pala siya nawala. Kaya pala nangyari yon kasi ganito. So, dun ka palang aabot dun sa level of acceptance. Hindi ibig sabihin pag tinanggap mo na wala nang sakit. 'Di ba? Sabi nga nila, grief is the price we pay for love. 'Di ba? Hindi habang mahal mo yung tao, hindi nawawala yung pagdadalamhati. Dadating lang yung point na nagiging mas lesson lang, 'di ba? Hindi na siya kasing kumbaga dati sobra yung dugo, parang gano'n. Hindi na siya kasing dugo ngayon. Pero may sakit pa din. 'Yon. Wow, thank you for that very informative question, ma'am. Aside from that, ma'am, from Miss Michelle Soniega naman, may tanong po siya sa ating chat box. Paano daw po i-manage ang stress na work-related? Ayan. Okay. Pag parang ano lang 'yan, sa work-related depende. Ano po ba 'yon? Mga katrabaho mo, boss mo. Babalik lang tayo uli doon, deadline, okay? Quota or whatever it is. Lahat po 'yon ay 'di ba, hindi niyo naman kontrolado. So, paano niyo ngayon i-address 'yon sa inyo bilang kayo, bilang sarili niyo? For example, if it's a boss, 'di ba, hindi mo makokontrol yung boss mo. So mamimili ka. Anong gagawin mo? Either mag-resign ka para hindi mo makita yung boss mo or 'di ba, wag mo na lang siyang anuhin, 'di ba? Parang you don't take things personally kasi yun yung magwo-work para hindi ka ma-stress na lang, 'di ba? So kung workers din, hindi mo rin kontrolado yung mga katrabaho mo. 'Di ba? May mga katrabaho ka na may attitude, may katrabaho ka na backstabber. 'Di ba? So lahat 'yun, it's a normal thing. We see that everywhere. So anong gagawin mo? Wala ka rin namang magagawa sa kanila. So you just have to protect yourself. 'Di ba? So kung sa tingin mo na ayaw mo yung mga katrabaho 'yon, edi cut off, hindi mo naman kailangan kaibigan lahat ng katrabaho mo. 'Di ba? Sabi nga, let us normalize calling our workmates as colleagues. Because not everyone are your friends, 'di ba? And it's okay, hindi ibig sabihin nun na masama ka kung hindi mo friends ang lahat, 'di ba? Lalo na kung sila ay toxic para sa mental health mo, 'di ba? So para maano mo lang, you have to focus on again what you can control. Yes, napakagandang payo. Babalik ulit talaga tayo doon sa focus on what you can control. Yes. Ito naman siguro tanong na ito ay kami ang sasagot. Ano po ba ang mga Dynafarm products na dapat nating i-take to cope up with different anxiety or depressions? Again, our products po are supplemental products only. Ayan. So it's also better to seek professional help para ma-address yung pangangailangan mo sa Pero ang sinasabi po natin dito, maganda na meron tayong mga supplemental products na iniinom para mas ma-boost ang ating immune system, ang ating health. Tulad po ng spirulina for complete nutrients kasi kapag tayo ay tayo po ay hindi healthy, nagkakaroon din tayo. Isa din yan sa mga major factor kung bakit nagkakaroon ng depression, anxiety. Nandyan din yung yiyangin natin na gawa sa grapeseed which is rich in antioxidant para mas maging freshen yung mind natin as well as yung body natin. And of course, yung wheatgrass na isa sa mga magandang produkto natin na makakatulong sa mga may mga pinagdadaanan mentally and physically. Kasi ito yung may mga components or nutrients na kinakailangan ng ating katawan para mas maging healthy tayo physically and mentally. Again po, our products are supplemental products. This is a disclaimer for everyone. Pero kapag talagang may mga pinagdadaanan na and
to further know kung may pinagdadaanan tayo na depression, anxiety, or mental illness, kailangan po natin ng professional help. Ang mga produkto po ni Dynafarm ay makakatulong lamang to live a healthy and life natin. So hindi po natin sinasabing hindi na natin kailangan ng professional help. Ang sinasabi natin that our products can go hand in hand na pwedeng makatulong doon sa may mga pinagdadaanan. Those are spirulina, wheatgrass, and of course, yangyin, ginkgo. So ilan yon sa mga produkto natin na maaring makatulong sa atin. Ayan. So aside from that, meron pong tanong si Ma'am Precious, one of our branch OIC ma'am in North Luzon. Sabi niya po, ang tanong niya po, how to address a functional depression po. Actually, maganda siguro muna ma'am ma-define what is a functional depression and how to Okay. address functional depression. Okay. Yun, parang kanina yung tanong na yun, yung functional depression ay isang tao na nakakapagtrabaho, nakakapasok, kumbaga kung ano yung function niya, nagagawa niya. Pero deep down inside, meron siyang emptiness. Kumbaga may black hole, merong depression. Na isang araw, diba, bibigay din yon. Kumbaga hindi rin siya, nagpa-function siya, kasi kumbaga sa baka parang marami pa siyang reserve na crudo. Kumbaga. Pero dadating yung point, ubos na, bibigay din. Yun yung mahirap. Kasi lalo na kung tuloy-tuloy lang, 'di ba? Tuloy-tuloy lang na umaandar, nagtatrabaho or pumapasok, tapos biglang merong isang malaking factor or trigger. Tapos bigla na lang kumbaga babagsak. Meaning biglang wala na burnout, ayoko nang magtrabaho, ayoko nang pumasok, or ayoko nang lumabas ng bahay. Yun yung medyo nakakatakot. So how do we address that? You seek professional help. If you feel like mararamdaman mo naman yon if there's emptiness. If you're feeling something not the usual, na parang feeling mo para ka na lang robot. 'Di ba? Para kang pagising mo, nagtatrabaho ka lang, o ayos, wala nang meaning ang lahat. 'Di ba? Then maybe go seek professional help. Kasi nga, depression ba siya na clinical? Meaning kailangan na ng gamot? Kasi kadalasan po na nakakausap ko, sinasabi nila, depressed sila, pero pagdating po sa akin, malalim lang po yung sugat na pinagdadaanan nila na kailangan lang po siya iproseso sa counseling. So medyo, yun, another, na naman po yun, aspeto. So kailangan, punta po tayo sa professional para alam natin, saan ba tayo pupunta? Kailangan ko ba ng gamot? Or kailangan ko lang bang maproseso itong nararamdaman ko? Alright. I hope Ma'am Precious ay na-address ang iyong question. Although nagkakaroon siguro tayo ng technical difficulties pagdating sa Meta kasi medyo hindi maganda yung audio natin. Pero sa ating pong Meta ay sa ating Facebook page po ay may mga comments po doon ang ating resident pharmacist kung ano yung mga product na maganda nating gamitin kapag tayo po ay merong nutritional deficiency na kinakailangan punan pagdating sa mental health. Kasama na po doon yung ating green tea. Maganda ang green tea dahil meron siyang components na nagsusupport ng healthy brain as well as alertness. Ganun din daw po ang ating yiyangin dahil may antioxidant and maganda sa circulation ng katawan. Halimbawa, nag-exercise. So maganda po. At another question po, Ma'am Nina ay ano daw po ang from Ma'am Lai, ano daw po ang difference ng psychosis and schizophrenia? Ayan, medyo technical siya, ma'am. Oo. Well, isang symptom ng may schizophrenia ay may psychosis. Okay? So, ibig sabihin po nun, yung reality, yung mga hallucinations, yun po ay mga kabilang po doon sa yun yung psychosis. So, yun ay kabilang na symptoms doon po sa merong schizophrenia. Yan. Mahirap pong na yung noon, pero it's a symptom. The psychosis is a symptom of schizophrenia.
Which means may Oo. comorbidity lagi silang dalawa. They go hand in hand, ma'am, no? Oo, Ay, oo. nandun sila, parte sila. Yung mga wala ka sa reality or Oo. minsan ano ka, nag-hallucinate ka. May So those grandiose are all, delusion. oo. So meron siyang ano yan, psychosis. Oo. Yes. So, meron pa po ba tayong katanungan na gusto niyong i-address bago po magbigay ng parting words si Ma'am Nina para po ma-address po ang mga katanungan sa ating FB Partner, Live partner, meron ba? partner sa FB Live, so far, wala naman. Ayan. So, Um, I think one last na lang po siguro, Ma'am Nina, meron akong nakalimutang itanong. Oo. Mm-mm. Two last pala po. Ayan. Ano daw po ang tamang paraan ng pakikipag-usap sa isang taong nagsasabing gusto na niyang sumuko sa buhay? I think everyone can relate this. Yes, Kasi may mga yes, kaibigan sila technically na may mga ganong pinagdadaanan. correct. Bilang kaibigan po, halimbawa may kaibigan kayong ganon ang pinagdadaanan, paano po ang tamang pag-handle or pakipag-usap sa mga ganitong tao, Ma'am Nina? Okay. Magandang tanong uli yan. Kanina nabanggit po natin kung natatandaan nyo yung toxic positivity. Ang wag na wag po natin ginagawa kapag may nagsasabi po sa atin na gusto na nilang sumuko, ay magpaka-positive ka. Meaning, wag mong isipin yan. Tingnan mo nga yung iba, mas malala yung problema. Ikaw nga, ito lang yung problema mo. Or, kaya mo yan, laban lang yan. Diba? Kasi kapag yun po ang sinasabi natin, although the intention is very good, diba? The intention is really saying you encourage the person. Pero hindi po kasi yon ang hinihingi ng isang taong nasa ganong pakiramdam. Ang gusto nila ay mapakinggan. 'Di ba? If you would hear it a lot of times sa ating mga kabataan, we only want to be seen and heard. Yun ang palagi nilang sinasabi. Hindi nila kailangan na bigyan mo sila ng maraming words of wisdom. Okay? Saka na yon. Kasi ang isang tao na nandun sila sa pakiramdam na gusto nilang sumuko, gusto lang nilang mapakinggan sila. So ano yung kailangan mong gawin? Pakinggan mo lang. Bakit naman? Ano yun? Sige, ilabas mo lang. Gusto mo bang umiyak? Anong gusto mong gawin? Nandito lang ako. Minsan gusto mong tanungin, gusto mo bang magbigay ako ng advice or makikinig lang ako sa iyo? 'Di ba? Kasi kadalasan ng isang tao, ayaw na nila ng advice kapag may pinagdadaanan sila ng gano'n na kabigat. They just, again, want somebody to be there. Diba? Diyan ka lang. Kahit mag-rant ako, kahit magalit ako, kahit anong sabihin ko, papakinggan mo lang ako. Diba? So, yun ang unang-una. At yung pangalawa, pagkatapos na nilang inilabas yon, huwag mong kakalimutan, i-remind doon sa tao na nandyan ka lang. Natatandaan nyo kanina, yung connection, sinasabi kong protective factor in suicide prevention. So, ang isang tao na sobrang nandun na sila sa dulo, end of the road, okay? Gusto lang nilang madinig na merong nagmamahal sa kanila, na importante ka sa akin. So, pagkatapos na nila ngayon mag-rant, magalit, o kung ano man ang sabihin nila, o friend, o kung sino man yan, andito lang ako ha, message ka lang kung kailangan mo uli maglabas ng sama ng loob. Yun lang. Kasi pag mas marami tayong sinasabi, okay, sometimes it brings more harm than good. 'Di ba? Na mas lalong nakakasakit, lalong nakakagalit. Pero minsan yun nga, ako kasi, yun yung nakikita ko, like for example, with parent and children. 'Di ba? Halip na mag-connect yung magmagulang o mag-ina, mag-ama, lalo silang nagdi-disconnect kasi iba yung sinasabi ng magulang, hindi yon yung gustong madinig ng bata. 'Di ba? Kaya nga ang sinasabi ko, palagi niyong tanungin, gusto mo ba ng advice o gusto mo lang makinig ako? O, pagkatapos na noon, na ilabas niya na lahat ng gusto niyang ilabas, saka mo ipasok, nandito lang ako. Pakikinggan kita uli, kapag kailangan mo ako, papakinggan kita uli. And then of course, as the time passes, pag mas medyo bumaba na yung emosyon,
saka mo na i-encourage, saka mo na ngayon sabihin na, alam mo yon, kaya mo yan, 'di ba? Kilala kita bilang malakas na tao. Saka mo na yun sabihin pag nailabas niya na lahat ng gusto niyang ilabas. Yun. Alright, so thank you so much, Ma'am Nina. Partner, meron pa bang mga humabol ng katanungan? Partner, so far sa FB, wala naman na. Alright, so since wala na po tayong katanungan, no, maraming salamat po, Ma'am Nina, sa pagbibigay ng oras sa isang napakahalagang informative session na inyong ibinahagi ngayong gabi. Ayan, bago po tayo magtapos, siguro in few sessions siguro next month or next month, maganda na mapag-usapan yung mga recent event like Yes. parenting or whatever na magandang pag-usapan, no? Meron po ba kayong nais na iwanang mensahe or words of wisdom or encouragement para po sa mga ka-Dyna Farm? Okay, so maraming salamat uli, Dinah Farm, Gerald, Grace sa pag-imbita sa akin. So siguro, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo bago tayo magtapos ngayong gabi. 'Di ba na again, let's focus on ourselves, 'di ba? Kailangan wag po natin kalimutan na alagaan ang ating sarili. Focus on our mental health as well. Hindi lang po puro trabaho, 'di ba? Yes, importante po ang trabaho, pero at the end of our life, hindi po trabaho ang magsasalba sa atin. 'Di ba? It's the relationships, it's the meaning of our life, yun po yung nagmamatter at the end of life. So sana po ngayon, 'di ba? Alam ko hindi po mahirap po ang buhay, marami po tayong pinagdadaanan, marami pong stressors, okay? That's why it's very important to take note again po. Don't forget to check in with your feelings every day. Make it a habit. 'Di ba kung kaya nyo pong mag-check ng cellphone nyo pagising nyo ng umaga, 'di ba? Pagising nyo ng umaga, ano pong inaabot ninyo? Cellphone. Oh, rather than check in your cellphone, sino nag-message sa inyo, check in muna with your emotion. Kasi that will now pull you off through the day. Kung maganda ang emosyon mo, edi alam mo na okay, it's going to be a good day. Now, if you are coming from a negative emotion, then you can also manage your emotion kasi alam mo na hindi maganda yung pakiramdam ko ngayon. So alam mo you'll be extra careful lalo na if you're dealing with other people kasi nga alam mo na hindi maganda yung emosyon mo. So take care of your mental health the way you take care of your physical health. So maraming salamat po. Alright, so thank you so much po, Ma'am Nina. Salamat po. Maraming salamat po sa oras po na ibinigay ninyo. Mga ka-Dyna Farm, sana ay may isa namang mahalagang aral tayong naiuwi ngayong gabi na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa isang malusog na katawan, malinis na kaisipan at matatag na puso. Naway magsilbing inspirasyon ang ating talakayan upang mas maging responsable tayo sa pag-aalaga ng ating kalusugan. Gumawa tayo ng mas mabubuting desisyon sa buhay para sa ating sarili, pamilya, at gawing bahagi ng ating pang-araw-araw na lifestyle ang pagiging healthy at pag-aalaga sa ating sarili. Tandaan po natin, prevention is always better than cure. Kaya habang pinapangalagaan ang ating mga pangarap at negosyo, huwag nating kalimutang pangalagaan ang ating sariling kalusugan, physical man o mental. At syempre, ang tamang kaalaman, healthy habits, at syempre hindi mawawala dyan ang ating mga produkto, Dyna Farm products. Para mas maging handa tayo sa pagharap ng bawat hamon sa buhay. Once again, maraming salamat po, Ma'am Nina. Ayan, so mga ka-Dyna Farm, para sa ating mas exciting at mas masayang Dyna Farm Tuesday, oras na para sa ating buena mano na raffle draw. Ayan, alam kong maraming excited kaya tawagin na natin ang ating power partner, Partner Grace. The floor is yours. Thank you so much, partner. Talagang syempre lahat ng ating mga distributors from FB Live and Zoom ay makaka-receive po. May chance po sila makatanggap ng green tea cup. So maganda to, partner, kasi nakaka-detox ito sa ating special with our intestine, and then
nakaka-slim down din ito. Nakakatulong ito para sa atin mga katawan, of course. So mga ka-Dyna Farm, handa na ba kayo sa ating pa-Brenna Raffle promo? Okay? So bago din sa natin ang pa-raffle ngayong gabing ito, gusto namin bigyan ng pagkakataon na ibabahagi sa inyo ang ating Dyna Farm na kasalukuyan pumapasok din po ngayon. Actually, maraming nasa partner, nasa FB Live. So most likely, habang ako ay nagtatype ng mga attendees, talaga dumadami talaga sila. So, yun po, habang chinecheck pati kung okay na bang ayun, okay na pala, partner, ang bilis ni Sir Edsel. Magsasalita pa sana ako, but anyway, sige, Sir Edsel, spin the wheel na po. Ayan, congratulations po kay Rodriguez Sobia. Makasip po kayo ng isang green tea capsule. Another round of po, Sir Edsel. Spin the wheel, please. Congratulations po kay Miss Jean Balinas. Ayan po, makasip po kayo ng isang green tea capsule at pwede niyo po i-connect ito kay Miss LV at kay Miss Precious po as long as with Sir Leo. Yan, partner. So, for the meantime, habang mamaya balikan natin partner yung ating mga paraffle later, magpapaalam muna tayo muli sa ating monthly sales po this June po. So, ang ating cut-off po ay sa July 5. So, ilang araw lang po, next week po ay ating cut-off. Kaya ngayon po lang mga ka-Dyna Farm, magpasabit na po ating mga sales report para po ma-assist natin ng mas maaga po. At kaya may partner, pag maaga masabit yung mga reports, mas maaga rin po tayo makareceive na ating mga bonuses or rebates. So, last acceptance po natin, wag po tayo huli. So, pinakalas na po natin partner to accommodate them ay July 10 po yun. Okay? So, hindi na po namin lahat na magsabit na po ng reports, gaya po sabi ko po kanina, para po at least maiwasan tayo ang pagdidelay. Kasi partner, kapag most likely kasi ating mga bonuses ma-receive nila ay mga 25 or the least na 25. So, mas maganda kung mas early, mas maganda pong mapaaga pong ating mga rebates. Okay? So, wag po ating kalimutan yan, ang ating mga deadlines. At ngayon, partner, meron ba tayo ipapamahagi pa uli? Raffle tayo papaloob na partner. So talaga kasi sobrang dami na kasi na-discuss. Maaga pa lang taga-partner, aga na nag-start. At maaga tayo makapagkaroon ng mental health na topic kanina. At ngayon partner, parang uubusin ko natin ang ating pa-raffle ngayon. Tama ba partner? Hindi pa partner, after ng Chika Minute natin partner yung isang raffle. Ayan. So, Yan. kanina may dalawang nanalo na, no? Congratulations sa ating dalawang maswerteng winners. Para ma-claim ang inyong mga prizes, maaari lamang po ninyong i-message or i-text si Partner LV, Partner Precious, or di naman kaya si Partner Leo para sa complete instruction or claiming instruction sa pagkuha ng inyong mga prizes. At sa atin naman pong mga hindi pa pinalad, huwag po kayong mag-alala dahil meron pa tayong mga susunod na raffle prizes mamaya na ipamimigay natin. Kaya't samahan lamang po ninyo kami hanggang sa dulo ng ating programa. Ayan, bago tayo magpatuloy partner, gusto lang po natin kamustahin ang ating mga aktibong Dyna Farm users, customers, distributors at leaders na aktibong nanonood sa atin ngayong gabi. Napakarami actually nila partner na nagko-comment at nag-greet na pumapasok sa ating Zoom as well as sa ating FB Live. Of course, partner, unahin ko muna ang ating FB Live. Ayan, medyo hindi ko makita yung FB Live natin. Check ko lang partner ha, yung FB Live natin. Partner, kung hindi ka pa okay sa FB Live, ako na lang muna magbabasa. Ayan, sige partner, Doon unahin lang niyo po muna partner yung sa ating Zoom, okay? Yes. So, hold on partner So, dito sa ating FB Live, medyo marami to partner. Sa FB Live, syempre nauna ka na dito partner na mag-greet. Of course. Ikaw yung unang-una nag-greet. Good morning mga ka-Dyna Farm. Sa Dyna Farm, syempre ikaw ang bida. And then, Yes. si Just Ebron, good morning Dyna Farm family.
From Luger, Mate Campordando, watching now. Syempre, traffic partner, no? Then from Amelita Manood. Good morning mga ka-Dyna Farm. Kay Sir Luger again. Sa lahat po, tayo pa ang bida. And then, kay Miss Maya and Bubbles. Hi everyone mga ka-Dyna Farm. Watching from Angono, Rizal. And then, isang maulan na gabi po. Sabi rin po yan ni Ma'am Ann Bubbles. Bubbles ba to? And then, of course, ang ating avid fan partner, si Ma'am Carmen Sarmiento. Hello, Sir Je Hello, and Ma'am Ma'am Carmi. Grace. Dyna Farm, ang bida. And of course, ako sabi ko, good morning, Dyna Farm. Luger again, morning power. From Marlon Arbonito, good morning kay Dyna Farm. From Yuli Nos, good morning, Dyna Farm. Kay Ma'am Andrea Olaes, magandang umaga mga ka-Dyna Farm. From Ann Soriano Pactain, good morning mga ka-Dyna Farm. From Ma'am Josefonora Montenegro, heal me Lord. Heal me, O Lord. From Angeline Tapasio, yung siguro yung ni Ma'am Nora. Heal me, Lord, sabi Oo. namin check your emotions. And then from Angeline Tapasio, good morning ka-Dyna Farm. From Rosalie Aurelio, good morning. Mga ka-Dyna Farm products mo lang matitikman ang mga products na legit at epektibo at affordable from Rosalie Aurelio, CDO, Cagayan de Oro. Of course, Sir Jess, sabi mo kanina, Q&A, ano na yun kanina. And then from Luz Campordando, Power Morning, mga Dyna Farm, watching from Iloilo. From Nelly Gomez naman po, Health is Wealth. Sa Dyna Farm, ikaw ang bida. And then from Gina Sarmiento, good evening po, Dyna Farm. Kay LV, sa Dyna Farm, ikaw ang bida. From Sir Jonah Salute, great morning ka Dyna Farmers. Dito na lang itong ibang partner, dyan naman sa Zoom chat box partner. Baka may mga greetings pa dyan. Ayan, dito naman sa Zoom chat box, titingnan natin sino yung mga nag-greet. Ayan, sadali lang po Ayan. Ayan, kanina pinapasagot kasi tayo from Miss Kim or Mr. Kim Merson Lacanaria. Good morning to all mga ka-Dyna Farm. Sabi ni Ma'am Grace, ang gusto niyang music ngayon, kung i-describe ang kanyang emotion, ay Unstoppable. Sabi naman ni Miss Camille, Thinking Out Loud by Ed Sheeran. Sabi naman ng Dyna Farm International Philippines, hindi ko alam kung si Sir Edsel ito or si Kian ito. Ang sabi niya ay hayaan mo sila. Hayaan mo nga yan sila. Sabi ni Miss Michelle, My Heart Will Go On by Celine Dion. Sabi ni Miss Robilyn Organista, hawak mo ang beat. Ayan. So, marami pa po tayong mga shoutout dito. Si Miss Jocelyn Aureo, ang sabi niya, Good morning mga ka-Dyna Farm. Sa Dyna Farm, ikaw ang bida from Cagayan de Oro City. Sabi po ni Sir Ronald Drazon, salamat po na marami sa mga natutunan namin. Marami daw po silang natutunan. Ayan, so marami pa po tayong mga messages, ma'am. Siguro later, babalikan po natin ito, yung iba pa nating mga messages later. Ayan, so Tama ka dyan, kasi po partner, marami-rami pa napakasarap talagang talaga. mga messages dito kanina pa sa live tsaka sa ano natin sa chat Zoom. box natin. Kaya Ayan, nga so napakasarap partner man talaga makita ang ating mga distributors sa iba't ibang lugar from Luzon, yes. Mindanao. At Yes, they're patuloy very tayong active partner. yes, partner, tama. Patuloy tayo sa ating layunin, partner, na matuto, lumago, at magtagumpay bilang isang malaking Dyna Farm family. So, partner Gerald, marami pa tayong hindi nababasa yung messages, kaya balikan natin sila mamaya, okay? Kasi talagang, ang dami, hindi lang ako 5 partner, di ba? Talagang sobrang parang, nakatanyata ako sa FB. So, Oo. yun yung partner. Alright, so moving on, partner. Ayan, moving on. Welcome sa ating Chika Minute. Ayan, ang segment na puno ng good news, exciting updates at upcoming programs, promos, incentives at mga opportunity na makakatulong sa atin para mas lalo pang mapalago ang inyong Dyna Farm business. Kaya mga ka-Dyna Farm, makinig po tayong mabuti. Huwag po nating skip
At dahil baka ang susunod naming i-share ay siya ng magiging susi para sa mas malaking income at mas magandang future para sa inyo. At simulan natin sa isang pinakamahalagang programa ng ating organisasyon, ang Damayan Program. Ayan, partner. Kaya nga, Ano partner, nga ano ba ba ang ang Damayan Program, kahalagahan? partner? Oo, ano ba ang tagapan ng kahalagahan ng Damayan Program, partner? Kaya natin ma-emphasize ito sa ating mga leaders, Yes. distributors, partner, no? Kasi ang dami pala nating mga members, most likely 5,000 ang Damayan Program. Tama, partner, na nag-register sa atin. Ayan. Ayan, partner, nagkaroon natin ng internet problem sa akin from my end. Ayan, yes partner, ang mga ka-Dyna Farm, alam natin na ang bawat paid registration natin, tulad ng mga 3,000 promo packages at 4,500 na flexi registration ay may kasama ng 200,000 accident insurance. Pero nabuo po ang Damayan Program dahil nais ng ating mga leaders na mas marami pa tayong matulungan. Sa regular accident insurance po kasi, meron po tayong age limit. Usually po, 18 to 64 years old lamang ang qualified at para lamang ito sa mga accidental death. Diba? Namatay sa aksidente. Sa Damayan Program po, walang age limit at kahit ang dahilan ng pagpanaw ay karamdaman or sickness related, may benepisyo pa rin pong matatanggap ang mga beneficiaries. Kaya napakagandang opportunity po nito para sa ating mga pamilya, para sa mga members at ang kanilang pamilya. Ang kailangan lamang po ay mag-fill out tayo ng Damayan Joining Form. At mag-maintain po tayo ng 500 BV purchase every month para manatiling active ang membership natin. Tingnan mo yung partner, 500 BV worth of purchase lang every month. Nakakuha ka na ng produkto, naging member ka pa ng Damayan, 'di ba? Kasi hindi naman natin hinihingi ang pagkakataon, hindi naman natin hinihiling na mamatay tayo, pero hindi natin kasi nasasabi. Yes, Ah, partner. yes, 'di ba? Ang Unbeatable aksidente talaga yan. nandiyan Yes, totoo, maski bata ay matanda ay hindi natin masasabi ang buhay. Kaya ang sinasabi natin, sana yung 5,000 member natin ng Damayan ay lalo na't nakikinig po sa atin ngayon ang mga leaders, no? Sila po sana ang mag-cascade nitong information na ito or magsabi sa kanilang mga members na maganda po na na-maintain natin ang Damayan program natin, lalo na yung 500 BV maintenance Every uh, month. every month. Kasi hindi Mm-mm. naman ganun kalaki ang hinihingi natin, 500 BV lang po yon. At lahat po ng active member ng 500 BV, kapag halimbawa po, wag naman po sana merong namatay na member natin, lahat po ng active member natin na nagpo-purchase ng 500 BV per month na miyembro ng Damayan program ay babawasan po yun ng 25 pesos. Halimbawa Grabe, po, partner, no? Maliit yes na halaga lang partner, po yun, pero malaki na po sa receiver, sa yes. beneficiaries Pag nito. pinagsama-sama kasi yun partner, nagiging napakalaking halaga na yun at malaking tulong yun sa mga naulila ng ating member na pumanaw or sumakabilang buhay. Bigyan ko Yes. kayo ng halimbawa partner. Kung ang lahat ng 5,000 member natin ay magiging aktibo na magme-maintain ng 500 BB per month, ang matatanggap po ng pamilya, wag naman po sana yung mamamatayan, ay makakatanggap ng almost nasa 120 to 25 125,000 partner. Ang laking tulong, Napakalaking partner, no? halaga. Yes. Ang Kaya nga laking sayang tulong po yung yun. pagkakataon, kaya po sana mas marami pa ang magpamiyembro at mag-maintain ng 500 BV para sa ating Damayan program. Para po sa complete details ng ating Damayan program, makipag-ugnayan po sa ating mga area coordinator. Go ahead, partner Grace. Yes, partner Gerald, may isa pa akong exciting na balita. Alam mo ba na magbabalik ang ating electronic raffle at mas marami pang ibibigay na cash ngayong end. Tama ba yung partner? Tama ba yung balita na yon? Yes, partner, ngayong year-end celebration natin ay magkakaroon ulit tayo ng electronic raffle draw. Ayan. At ang balita ko, mas marami ang magiging winners ngayong taon.
Tamang-tama. Ayan, ito tamang-tama. Kaabang-abang ito kasi magpapasko na, dagdag panghanda, dagdag pamasko sa mga masuswerteng Dynafarm users, members, and distributors na mananalo. At alam nyo ba, ang pinakamalaking raffle draw ay gaganapin po sa ating year-end celebration sa December 19. Yes, tama ka partner. So mark on your calendar mga ka-Dyna Farm. December 19 po ang ating year-end celebration. Itatak nyo na po sa inyong mga kalendaryo para hindi nyo po makakalimutan. Kaabang-abang po yan at ating mga official flyer po i-announce po sa ating mga group chats para po hindi po kayo mahuli sa ating mga updates and mga concerns po natin talagang mas maganda po talaga yung nakakascade na po ng maaga partner. And then ito pa partner, may isa pa. Alam mo ba na magbabalik ang ating Team Dynafarm? Wow! Sigurado akong matutuwa partner ang mga leaders natin ngayon na nakikinig. Ready na po ninyo ang inyong mga team kasi nagbabalik na ang ating Team Dynafarm Season 9. Ayan. Baka po maraming mga leaders natin ang maraming mga katanungan kung kailan ito magbabalik. Mas exciting to ngayon partner, di ba? Tama, partner. Excited talaga to kasi mas pinaganda, mas exciting siya in a way na lahat, hindi lang leader ang gagalaw, pati ang mga members, partner. Yes, partner. And grabe partner, season 9 na pala tayo. Isipin mo yon, pang-siyam na season na natin ito. Kaya nga mga ka-Dyna Farm, abang-abang lang po sa inyong mga group chats para sa official launch at mechanics ng ating Team Dyna Farm Season 9. Ayan. And thank you so much, partner. At marami pa tayong good news mamaya, kaya abangan nyo po yan later, okay? So, partner, it's raffle time again. Kasi meron pa tayong tatlo pa pong i-raffle draw. So, ang pipili yan, partner, no? Tatlo ulit? Yes partner. Yes mga ka-Dyna Farm. Pipili tayo ng 3 panibagong winners ng Green Tea 30s mula sa ating Zoom at Facebook Live participants. Partner Edsel, wag na natin patagalin. Spin the wheel! Ayan! Congratulations kay Miss Marcy Bongko. Nanalo kayo ng Green Tea 30s. Ayan, para sa ating second winner, sino kaya? Kaabang-abang. Ayan, si Sir Lujer Camporedondo nanalo ng isang Green Tea 30s. Congratulations, sir. Isa pa po. Ayan, si Miss Anisita Pagapulaan nanalo ng Green Tea 30s. Congratulations po. Ayan, yun naman talaga ang kagandahan sa ating mga sessions dito dahil nananalo tayo kapag lagi tayong active. Para ma-claim po ang inyong mga prizes, paki-message lamang po sina Partner LV, Partner Leo, and Partner Precious. Maraming salamat, partner Gerald, at congratulations po sa ating 5 raffle winners ngayong gabi. At bago tayo magtuloy sa ating susunod na segment, ubusin mo natin, partner, natin mga shoutouts. Oo, partner, sa FB Live ka na, partner. Oh, FB Live, partner. Sige, FB Live na muna ako, partner. Kasi talaga, ang dami talaga dito sa ating FB Live. Sabi ni Angeline Topacio sa Dynafarm Ikaw ang Bida, watching from Pasig City. And then from Jocelyn Aureo, good morning mga ka-Dynafarm. Dynafarm shout out from DBC Cagayan de Oro. Sa Dynafarm and News, Stronger at 23. Sa Dynafarm, Ikaw ang Bida. Para din sa Zoom chat box, partner. Partner, dito naman sa Zoom chat box, sabi ni Miss Marcy Bongko, thank you so much for the learning. Ayan, the rest mga question na po. Ito po, sabi ni
Sir Ronald Razon watching from Pampanga. Hello po, watching from Pampanga. Si Miss Rachel Agustin Castro Katabona naman po ay hello Dyna Farm family from Ilocos Sur. And nagpapasalamat po sa atin si Miss Marcy Bongko. Thank you Dyna Farm. First time ko pong umattend sa Zoom at nanalo pa ng Green Tea 30. Wow, Yun naman galing. talaga. Ayan, mag-a-attend na yan lagi si Ma'am Marcy sa mga Zoom natin. Tama ba, Ma'am Marcy? Ayan. Sana all daw, sabi ni Sir Ronald Razon. Sana all. Sir, mag-active lang kayo lagi. Next time, kayo na ang mananalo sa ating raffle draw. Tama. Kumusta na, Ayan. partner? Wala tayo na-miss out? Yes, partner. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ramdam na ramdam namin ang inyong energy at suporta at inyong pakikiisa sa Dyna Farm family. Mga ka-Dyna Farm, tila napakabilis ng ating oras. Patapos na tayo sa ating 6th Dyna Farm Tuesday para sa taong 2026. Pero bago tayo tuluyang magpaalam, nais po muna naming mag-iwan ng isang simpleng mensahe na sana ay magsilbing inspirasyon sa inyong pag-uwi ngayong gabi. Welcome to our partner Grace. Yes, thank you so much, partner. Talagang nakakatuwa kasi talagang lahat ng ating mga Dyna Farmers ay very, very active from Zoom at sa ating FB Live. Okay, so welcome to our Motivation Minute, mga ka-Dyna Farm. Sa panahon ngayon, napakadali natin ma-distract sa makikita natin sa social media, sa tagumpay ng ibang tao. Minsan din natin namamalayan na imbis na ma-inspire tayo, nauwi tayo sa pag-compare ng ating mga sarili sa kanila. Napapatuntuloy tayo, bakit siya ang bilis ng progress? Kailan kaya dating ang breakthrough ko? Pero gusto namin para sa inyong lahat na ang bawat tao ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang laban at kanya-kanyang panahon. Kaya ang ating mensahe ngayong gabi ay simple ngunit napakahalaga. Focus on yourself. Tama ka dyan, partner. Grabe naman yun. Parang naiyak ako doon sa message mo, partner. Ang Nadala tunay ka na ba, partner? Yes, napaka makabagbag damdamin. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi kung gaano kalayo kumpara sa iba, kundi kung gaano ka na kalayo mula sa dati mong sarili. I love it. Huwag mong ikumpara ang chapter 1 ng buhay mo sa chapter 20 ng iba. Ang mahalaga, araw-araw ay may natututunan ka. Mas naiayos ka at may isang hakbang kang ginagawa palapit sa iyong pangarap. Sa Dyna Farm, hindi natin kailangan makipag-unahan. Ang kailangan lang natin ay huwag tayong tumigil. Exactly. Sa halip na ubusin ng oras sa pagtingin sa tagumpay ng iba, gamitin natin ang oras na iyon para mas pabutihin ang ating sarili. Invest in your health, invest in your knowledge, invest in your skills, invest in your character, at higit sa lahat, invest in your dreams. Dahil pinakamagandang investment ang magagawa mo ay mag-invest sa sarili mong paglago. At kung may mga pagkakataong natatakot tayong magsimula, kung minsan ay napapagod ka, o pakiramdam mo ay napag-iiwanan ka na, normal lang po yun. Lahat ng successful na tao ay nagsisimula rin sa pagdududa, pagkakamali at mga pagsubok. Ang kaibahan lang nila, hindi sila sumuko. Kaya huwag tayong matakot na magsimula. Huwag tayong matakot na magkamali at huwag tayong matakot bumangon kapag nadapa. Every setbacks is a preparation for a greater comeback. Mga ka-Dyna Farm, believe in yourself, believe in your purpose, believe in God's perfect timing, celebrate every small win because every step forward is still progress. At tandaan ninyo, ang pinakamahalagang kompetisyon ay hindi laban sa ibang tao. Ang pinakamahalagang laban ay ang maging mas mabuting bersyon na inyong sarili kaysa kahapon. Ngayon, ihanda ng ating mga puso at isipan at sabay-sabay nating panoorin ang itong inspirational video. This is it. Focus yourself.
Empowerment is authority. It is a signed permission slip to actually seize the day. It's the process of getting stronger and more confident and more engaged. And to be empowered is to move through the world without any kind of fear or any kind of apology. And with these gifts comes an even deeper privilege, I believe, and that is the ability to take charge of your own life, to own yourself, and claim your rights. And here's what I know for sure, that to whom much is given, much is expected. And I have been given so much. I've earned it, I've been blessed with it, but I've been given a lot. And that's why I've chosen to use my life to lift other people up. Nobody's journey is seamless or smooth. We all stumble, we all have setbacks. If things go wrong, you hit a dead end, as you will. It's just life's way of saying, time to change course. So ask every failure, this is what I do. Every failure, every crisis, every difficult time, I say, what is this here to teach me? And as soon as you get the lesson, you get to move on. If you really get the lesson, you pass and you don't have to repeat the class. If you don't get the lesson, it shows up wearing another pair of pants to give you some remedial work. Ayan, at dyan po nagtatapos ang ating Dynafarm Tuesday. Maraming salamat po sa inyong oras mga ka-Dynafarm, sa inyong aktibong pakikilahok sa amin at higit sa lahat sa patuloy ninyong pagtitiwala at sa suportang inyong patuloy na ibinibigay sa ating Dynafarm family. Bilang paalala po, inaanyayahan po namin kayong lahat na dumalo sa Sizzling Saturday. Sa Saturday Get Together partner. Ngayong darating na Sabado mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa ating mga branches at participating DBCs. Huwag po nating sayangin ang bawat pagkakataong matuto, magbahagi ng kaalaman at makabuo ng koneksyon at magpalago ng ating negosyo. Sama-sama nating tulungan ang mas marami pang mga Pilipino na magkaroon ng mas mabuting kalusugan at kinabukasan. Maraming salamat mga ka-Dynafarm at huwag niyo pong kalimutan i-like and share ang aming Dynafarm official page upang like kayong update sa ating mga promos, trainings at exciting company activities. Supportan din po natin ating official website at ating online platform, shopping online platform partner. At gaya po sabi ko kanina, maximize good health with Dynafarm products. Alright, bago tayo tuluyang magpaalam, iiwanan po namin kayo ng isang napakagandang mensahe. Huwag mong sukatin ang iyong sarili base sa bilis ng pag-asenso ng iba. Sukatin mo ang sarili mo sa kung gaano ka nakalayo kumpara sa taong ikaw noon. Continue learning, continue growing, continue to stay committed, stay disciplined, stay consistent, at higit sa lahat, huwag kang mawawala ng pananampalataya sa Diyos at sa iyong sariling kakayanan. Because success is never about being better than someone else. Success is about becoming the best version of yourself. One day at a time. Partner Grace, dahil sa Dynafarm, Ikaw ang bida. yun! Yan talaga yung partner. Ikaw ang bida talaga. Yes! Tayo ang bida dito sa Dynafarm. Maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa susunod na Dynafarm Tuesday at sa susunod na Saturday Get Together. Hanggang sa muli po. Paalam. God bless you all. Stay healthy po tayong lahat. Ingat po kayo. Paulan na kami. Down in the valley, oh, I am a vision. Sa Dynafarm, ikaw ang bida. Anybody like you, I am. Sa Dynafarm, ikaw ang bida. Ikaw ang bida. Sa Dynafarm, ikaw ang bida. I am a hero.
Sa Dynafarm, ikaw ang bida. Dynafarm. That mountain peak up high. Hey, amazing Sa Dynafarm, ikaw ang bida. Sa Dynafarm, ikaw ang bida.